Ayun. Ah, hello mga karyak. Panibagong araw, panibagong video, at panibagong reaction tayo. Ngayon mga karyak, meron tayong panunuring video. Bibigyan natin ng maliit na konting reaction. Ito'y tungkol sa pagsampa ni General Torre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? So sinampahan niya ng kaso. Siya mismo, hindi kung saan man galing, kundi si mismong General Torre ang nagsampa ng kaso kay former president. So yun mga ka-react, panonorin muna natin. At huwag kalimutan mga ka-react, please lang, like and subscribe. Ito na mga ka-react. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Yung gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto nilang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. More to proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Ayun mga karyak, no? Iba na talaga tayo, iba na yung sinasabi nga niyo, bagong Pilipinas, yun yung sinasabi ni General Torre na dito ka hanga eh. Dahil sa mga nakalipas na mga kagaya ni Duterte, no? Isang mataas na opisyal, ay kumbaga hindi ito natakot na magsampa ng kaso kay dating pangulo, no? Hindi ito nagpadala ng kung ano-ano salita na kumbaga inilabas niya yung kanyang tapang na naaayon sa sinusunod niyang batas. Dito tayo hanga kay General Torre dahil kumbaga matigas yung kanyang paninindigan at ayaw niya doon sa salita. Kundi lang sa ayaw, kundi yung salitang binitawan ni dating Pangulo ay may kaakibat na kaso o criminal act. Kaya ito ay naninindigan ngayon na bigyan ng leksyon para yung mga ganong klaseng pag-uugali o pagpakikiharap sa tao ay hindi na dapat tinotolerate. So, ngayon lang natin to nakita mga ka-react sa ganitong isang police official, no? Na talagang matapang na nagsampa ng kaso sa isang dating presidente. Siya siyang pulis, pero pinanindigan niya yung batas na alam niya na itong isang opisyal na to, kahit mataas ang katungkulan, ay may pagkakamali at may kriminal na kaakibat. Kahit yung iba ay nagsasabi na ito'y isang joke lang. Pero para kay Torre, ay wag na nating gawing joke to. Seryosohin na natin ito. So ito mga ka-react, tuloy natin to. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatayin ng mga
di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung Yung saan pinapalab, nanggaling at parang sinasabi rito ni General Torre na yung nagsalita kasi si dating Pangulo, no, na papatayin yung mga drug addict. Totoo, may nangyayari nga, pero hindi niya na tinatanggi na siya may gawa. Pero nagbitaw siya ng ganong salita. Kasi sabi ni Torre, hindi niya alam kung ito ba'y gawa nila o hindi. Kasi nangyayari nga naman na, pero parang lumalabas na meron kasing nangyayaring minsan na pag pinatay ang isang tao ay inaano agad, ikinakabit agad dun sa droga, sa kaso na droga, may drogang nakuha, may drogang nahuli, drug addict ito. So yun yung sinasabi niya na nagbitaw ng salita. Oo nga naman, nangyayari, maraming napapatay dyan. Kumbaga, hindi naman natutukoy kung sino, basta sasabihin na lang, riding in tandem, tapos tatalian na, lalagyan na ng paskil, lalagyan na ng karatula na ito'y isang addict o kaya ito'y yun na nga, isang pusher. So, yun yung sinasabi ni General Torre dito mga kariyak, mga no? vigilante na lang ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Ano po yung mangyayari yung susunod after ng case build? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation, and formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang. You are filing as your person, not as CIDG. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ang ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher ups sir sa PNP before? Sa totoo lang, tatlo ang final namin case ha. I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. So yun mga kariyak, no? Narinig na natin kung paano yung paninindigan ni General Torre, no? Sa pagsampa niya ng kaso. Siya mismo ang may gawa. Walang nagtutulak sa kanya. Ngayon mga kariyak, dumako tayo doon sa, alam nyo kasi ngayon kariyak, marami talagang galit o nanggigigil sa binitawang salita ni former president, no? Kaya mayroon tayong titingnan na isang abogado, ito'y taga Mindanao mga kariyak, no? Ito, pakikinggan natin yung pananalita niya. Sorry, last na po, Kong Sia. Just a quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? When will it end? We don't know which one is joke and which one is not. Those talks saying that patay ng 15 na senador is hindi po dapat sinasabi yun, hindi po dapat tama yun. Wala pong dapat na lugar yon sa ating society at sa ating lipunan. Ano bang purpose mo doon? Ba't mo sinabi yun? To not only threaten candidates. Sabi ko nga sa mga airports, if you throw a bomb joke, talagang pupusasan ka. Diba? Aarestuhin ka talaga. Sobrang nakakagulat na Ayun mga kariyak, kita mo nga yung pinakitang picture dito, no? Mag-ama, nasa tagiliran niya. Para bang mag-ama, parehas ang reaksyon, no? Kung si Sara nakaganon, si Duterte naman, I kill you. Parang yun yung reaksyon dun, no? Yung I kill you. Tapos sa kabila naman, matindi yung mga reaksyon ngayon ng mga tao, no? At ito nga isang congressman na taga Mindanao, no? Siniseryoso niya rin na talagang itong statement ni Duterte na sa maraming, mayroon ding nagsasabi na nga biro nga lang naman, pero sa totoo lang, ayaw na nga nilang palampasin. Ayaw na nilang ito-tolerate itong ganitong klaseng pagpapahayag sa karamihan. Kumbaga hindi na angkop ngayon sa utak ng mga tao. Nung kapanahunan siguro ni Duterte, papalakpakan to eh.
tuwang-tuwa pa. Pero sa totoo lang, ngayon natin nakikita na may mga nagtitimping tao na ngayon ay nagre-react na talaga sa pag-uugali, sa mga kilos, sa mga pananalita ng Duterte, ano? So, yun lang yung aking mga kareak, no? Ito naman, pakinggan natin si Panelo. Siya yung depensa ngayon. Dumidepensa ka siya ngayon. Pakinggan natin si Panelo, mga kareak. Bibiro lang ito. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nila alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Ang tingin din ng kaalyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa sa umunay banta sa institusyong kanyang kinabibi. Ayan yung iniiyak nila ngayon. Samantalang nung nagsasalita, kitang-kita natin sa video, ay palakpakan pa sila. Nakangiti pa sila. Pero ngayon, na nagkaroon sila ng problema, ano sinasabi nila? Hindi na ba pwedeng magbiro? Di ba? Yun yung ano nila ngayon, mga kareak, no? Depensa nila, no? Na hindi na ba pwedeng magbiro? Kahit biro lang, sasampahan mo na ba ng kaso? Pero sa totoo lang, nung sinasabi nila yung salitang yun, tuwan-tuwa sila, pinapalakpakan sila. Ngayong nagkaroon sila ng problema, parang binabaliktad pa nila, huwag nyo naman kaming ganyan. Dahil nagbibiro lang. Kita, ugali niya na yan eh. Hindi na kasi pwede talaga, mga kareak. Dahil sila lang naman yung may gusto ng ganong salita. Sila lang naman yung gustong makakarinig ng ganong klaseng pananalita. Hindi lahat. Iba na talaga eh. Bagong Pilipinas nga, sabi ni General Torre, no? So, nag-iiyakan na sila ngayon dahil bawat kilos, okay lang kung yung kilos nila, hindi kasilip-silip, no? Hindi ka, kumbaga maayos. Hindi napupuna, hindi napupulaan. Siyempre, yung kilos nila ngayon, may problema kung hindi paninira sa ating gobyerno, sa administrasyon ng Marcos, kung hindi pangmamaliit sa Marcos, no? Yun na nga, yung mga salitang kaya namin kayong mahirap magsalita, mga kareak eh. Yun na yun eh. Pero ay nakareak, siguro naintindihan natin, no? Kung ano yung gusto lang nating iparating. Ang mga tao ngayon ay talaga namang hindi na tinatanggap yung ganong klaseng paglalabas ng kanyang saloobin o pananalita, pagpapahayag, pagbibigay impormasyon instead na bigyan mo ng impormasyon yung tao. Hindi, patatawanin mo sa salitang meron palang problema. Salitang lumalabas sa bunganga na problema o pangit sa ibang tao. So, yun yung ano natin ngayon. Iba na tayo ngayon. Hindi na tayo, wala na tayo sa taon ni Duterte, no? Nandito na tayo sa taong malawak. Di ba mga kareak? Taong malawak ang pag-iisip. Pero hindi tayo hanggat maaari yung ating pananalita pilitin natin na maiayos, no? Hindi tayo salita ng bagay na kahit maliit man lang na maaari nating ma-open ang ating kaharap. So, hanggang doon na lang siguro mga kareak. Yun at bagong-bago yung ating binigyan ng reaction ngayon. So, sana mga kareak ay bigyan nyo ako ng like and subscribe. So, sa susunod muli mga kareak. Ganon. Sa sunod na araw, video, reaction, yun lang mga kareak. So, hanggang doon na lang mga kareak. Bye-bye!